Kayo. Itinuro ng lalaking may baluktot na mukha si Lance at Mona, speechless moon, galit na galit siya kaya hindi siya makapagsalita. Words agad na niyakap ni Mona ang leeg ni Lance at sinabing, Byrong, anong ginagawa mo dito, lumabas ka, alam mo bang hindi pa tayo tapos, matatakot mo si Uncle Lance kapag bigla kang tumakbo dito. Hu. Tumataas baba ang galit na dibdib ni Byrong, wala pa siyang sinasabi, pero talagang inakusahan siya ni Mona na sumugod. Nakakuyom ang mga kamao ni Byrong, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng nakakatakot na hangarin sa pagpatay, at hindi niya alam kung gusto niyang patayin si Lance o Wordswept Moon. Ang lalaking nasa ikalawang antas ng Unity Realm Perfection na nakatayo sa tabi ng Byrong ay unti-unting huminahon. Hindi nagsalita si Lance. Mamatay kayong lahat. Malamig na sabi ni Byrong. Sinabi ni Mona, ito ang sikat na Swordvilla, maglakas loob kayo, lumabas, hindi pa tayo tapos, lalabas kami at aayusin ito sa inyo kapag tapos na kami. Yaya. Nanganganga ang mga ngipin ni Byrong sa galit. Sabi nila sa kanyang puso, galit din talaga itong babaeng sira ang utak. Pumunta kayong lahat sa impyerno. Wait. Abala ang lalaking Unity Realm complete na iyon sa pagpigil sa kanya. Pare, bakit mo ako pinipigilan? Papatayin ko sila ngayon, itong pares ng aso. Sinabi ng ama ni Byrong, Byrong, siya ay mula sa famous Swordvilla, hindi mo siya maaaring patayin. But, she has done such a wrong thing to me. Kahit na gumawa siya ng mali sa iyo, hindi natin siya mapapatay, ibabalik nito ang sikat na Swordvilla laban sa atin sa Long Pine Valley. So hahayaan ko na lang. Siyempre hindi naman pwedeng basta-basta pabayaan ng ganito, it's only a matter of withdraw from the marriage. Pero, district withdrawal? Hindi ako natutuwa, halata naman na siya ang nanloko sa akin, bakit ako pa ang nasasaktan? Siyempre hindi ako payag, kaya ngayon, wala kaming ginagawa. Bukas, ay araw ng kasal ng mga words of intent ng sikat na Swordvilla, maraming malalakas na tao ang darating sa kasal, mayroon kaming nailantad ang iskandalosong bagay na ito ng words of intent sa harap ng lahat, at gawin ang sikat na Swordvilla na magbayad para sa bagay na ito at walisin ang pangalan sa ilalim ng alpombra, kung hindi tayo makakalaban o pumatay, paano tayo papayag? Pero, sinong maniniwala? Maniniwala sila. Click. Click. Sa sandaling ito, lumabas ang tunog ng isang kamera na kumukuha ng mga larawan. Ang ama ni Byrong ay talagang nagkaroon ng foresight na magdala ng isang espesyal na kamera bago siya dumating, ang teknolohiya dito ay medyo atresado, kaya ang ginamit na kamera ay medyo atres din. Let's go! Sabi ng ama ni Byrong. Gamit ang mga larawang ito bukas, kailangan mong maniwala kung hindi. Teka! Biglang sumigaw si Lance. Ang Byrong ay nagngangalit, ikaw na Taxil, ang swerte mo ngayon, kung hindi, tiyak na dudurugin kita. Sinabi ni Lance, naistorbo mo ba ang aking magandang kapalaran at gusto mong lumayo na lang? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, nakakaabala sa aking mabuting gawain, nang walang isang salita ng paliwanag. Ha. Parehong tumawa ang ama at anak ni Byrong, tawa dahil sa galit, naging napakabuti nila nang hindi nila pinatay ang adulterous pair dahil sa takot na tumalikod sa sikat na Swordvilla, ngunit hindi nila inaasahan na gagawin ni Lance. Sabihin na ginulo nila ang kanyang magandang kapalaran. Ama! Narinig mo ako, paano mo matitiis ang galit na ito? Nagalit din ang ama ni Byrong, kaya nang hindi mo alam ang iyong sariling damdamin, kung gayon huwag mo akong sisihin, patayin ang mga ngalon niya. Tumaas ang mapang asar na bibig ni Lance. Biglang hinugot ng ama ni Byrong ang kanyang espada at pinatay si Lance gamit ang isang espada. Pinunit ng makapangyarihang sword chi ang mga tela ng buong silid at ang buong silid ay malakas at maangin. Uminom. Sumuntok si Lance. Pinigilan ng 100,000 libra ng suntok ang nakamamatay na aura na pumupuno sa buong silid.
Bagamat ang agwat sa pagitan ng bawat kaharian ay lumawak ng mas malawak at lumawak pagkatapos na makapasok sa kumpletong Unity Realm, at hindi na posible na makipaglaban sa ilang mga kaharian tulad ng dati, ang lakas ni Lance ay mas mataas pa rin kaysa sa ama ni Byrong. Sa isang suntok, siya pinigilan ang kalaban. Boom! Sa sumunod na segundo, lumipad palabas ang buong katawan ng ama ni Byrong. Clatter! Nabasag ang mga buto sa kanyang dibdib. Ama! Nagmamadaling lumabas si Byrong sa takot. Napalakpak si Mona na walang imek at sinabing, "Wow, napakalakas ni Uncle Lance." Sinabi ni Lance, siya ang napakasama, nga pala, ano ang pangalan ng taong ito? Ang pangalan niya ay Waldo, siya ang ama ni Byrong. Waldo? Iyon ay isang kawili-wiling pangalan, siya nga pala, siya ba ang pinakamalakas na tao sa Long Pine Valley? Paano ito posible, bagamat hindi kayang pantayan ng Long Pine Valley ang lakas ng ating sikat na Swordvilla, ito ay isang napakalakas na puwersa. Sa madaling salita, may 3 malalakas na tao sa Changsong Valley na nasa 3 antas. Ng Unity Realm, ang pinakamakapangyarihan, parang nasa 3 antas siya ng Unity Realm. I'll go. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, hindi alam ni Lance kung ito ay mabuti o masamang bagay na suntukin, kung alam niyang mas mabuting huwag na lang patulan ang Waldo na ito. Gayunpaman, natapos na ang laban, walang dapat pagsisihan. Nag-walkout si Lance, at si Waldo ay hindi makatayo, isang suntok lang. Sinabi ni Lance, "Bumalik ka, hahayaan kitang mabuhay, huwag kang pumunta bukas para manggulo. Ang aking lolo ay isa sa mundo, isa sa 30 peak na Unity Realm Great Perfection, hindi mo ako kayang labanan, ikaw magiging sanhi lamang ng pagkawasak ng iyong Longsong Valley." Nagsinungaling si Lance upang makita kung maiiwasan niya ang ilang hindi kinakailangang gulo. Let's go! Ang mga tao ng Long Pine Valley ay umalis sa takot. Uncle Lance, you're so awesome. Kung alam ng lolo't lola ko na sobrang galing mo, baka payag talaga sila na pakasalan kita. Sige, hindi ko lang isinuko ang mga kamera nila, kaya siyam sa bawat 10 ay pupunta sila sa kasal ng kapatid mo bukas para manggulo, kaya mas mabuting maghanda na tayo. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, "Bukas, lalabanan ko si Randolph sa publiko, kung matatalo ko si Randolph at ipahayag ang edad ko sa publiko, tiyak na mabigla ang buong arena, at pagkatapos ako, isang espesyal na henyo na mas malakas kaysa kay Randolph, tiyak na kukunin ko ang sikat na Swordvilla, pagkatapos ay maaari naming pekain ito ni Randolph, at sa wakas, matutulungan ko si Talia at malaman ang tungkol sa isa pang matatagpuan ang pasukan." Ito ang plano ni Lance. Hindi pa orihinal na plano ni Lance na makipaglaban sa Randolph, ngunit hindi niya inaasahan na ang hitsura ni Talia ay mapipilitin si Lance na magkusa na makipaglaban sa Randolph. Sana, talunin ko ang Randolph bukas, ang Randolph ay nasa unang antas din ng Complete Unity Realm, kaya wala akong iniisip na dahilan kung bakit hindi ko siya matalo. Pasensya na, Randolph, hindi ko sinasadyang matalo ka sa kasal mo para mawala ang mukha mo, ito talaga ang mga pangyayari na nagpilit sa akin na gawin ito, at ang katotohanan na ang upper at lower level ng famous Swordvilla mo, isang subo ng ang maalamat mong kwento, talagang nagpalungkot din sa akin. Humalaklak si Lance. 922. Ang malaking kasal bukas, napakaraming tao ang dumalo sa kasal, ang mga taong iyon ay lahat dahil sumasamba sila kay Randolph. Kung matalo ni Lance si Randolph sa publiko at ipaalam sa lahat na si Lance ay 21 taong gulang lamang, higit pa sa toro ni Randolph sa pamamagitan ng ilang antas, kung gayon ay tiyak na magsisimula ito ng masamang bagyo, si Lance ay malamang na magiging bida bukas. Hindi ako sigurado kung magagawa ko iyon, ngunit sa palagay ko ay magagawa ko iyon. Gayunpaman, dapat magpasya si Lance sa paraan upang lumitaw, mas mainam na si Randolph ang magkusa na hamanin si Lance, sa ganoong paraan, pagkatapos pasabugan si Randolph, hindi sasabihin ng sikat na Swordvilla na si Lance ang nagkaroon, pinahiya sila. Tito Lance, ano ang iniisip mo? Nang makita ni Mona ang katahimikan ni Lance, abala siya sa pagtatanong.
Tumingin si Lance kay Mona at sinabi sa kanya puso, Uncle, bukas, kapag i-announce ko ang edad ko, titingnan ko kung tito pa rin ang tawag mo sa akin, kuya mas matanda lang ako sa iyo ng 1 taon. Wala. Nagtataka ka ba kung may ipapadala ang Changsong Valley na mag-aalaga sa iyo bukas? Huwag kang mag-alala, ito ang sikat na Swordvilla, hindi sila mangangahas, tsaka bukas ang kasal ng aking kapatid, ang aking kapatid ay isang espesyal na henyo. Walang maglalakas loob na bastyusan siya. Tio Lance, pagkatapos mong maging lalaki ko sa hinaharap, magkakaroon ka rin ng mukha. Bakit may mukha ka? Kasi ang kapatid ko, bayaw ka ng isang special genius, kulang pa yan para magkaroon ng mukha in the future, kapag lumabas ka, kahit may makaharap kang malakas na tao ng Unity Realm. Ang kailangan mo lang gawin ay ibigay ang pangalan ng aking kapatid, at agad silang lalapit sa iyo. Hahaha, ganun ba? Tapos inaabangan ko talaga. Sabi ni Lance na may kasamang pang-iinis. Nang makitang sinabi ito ni Mona, pinatibay nito ang ideya ni Lance na gumawa ng magandang eksena bukas. Maraming malalakas na tao mula sa iba't ibang panig ng mundo bukas, at oras na para ipalaganap ni Lance ang kanyang reputasyon, oras na para ipaalam sa lahat na may isa pang kakaibang talento. Sinabi ni Lance kay Mona, babalik muna ako sa Wuling Mountain Resort. Bakit ka babalik? I'll go with you. Hindi, nandyan pa rin yung mga kapatid ko at hindi ko sila maiiwan. Then you will come sleep at my place at night. Namula ang mga salita at sinabi. Tumango si Lance, syempre, ituloy natin ang bridal chamber sa gabi. Ma'am. Walang imik si Lance sa kanyang puso, pagkatapos ay bumalik sa Wuling Villa. Ang ilan sa mga kaibigan ni Lance ay nakikipag-chat, ang ilan ay nakikipagpalitan ng kasanayan sa espada, ang ilan ay naglalaro ng chess o kung ano paman. Lance, bumalik ka na. Manam. Kamusta? Nang makita niyang bumalik si Lance, agad siyang lumipad pababa mula sa bubong, at tila hindi magkasundo si Talia at ang mga mercenaryong Lance, ngunit iyon ang inaasahan. Sige. Anong ibig mong sabihin okay? Ayos lang. Well, sana matulungan mo akong makuha ang Burial Moon Sword. Gawin mo ang aking makakaya. So what's your plan? Sabi mo kanina kailangan mo pang harapin ang lolo't lola ni Mona at ang iba pa. Natural, may plano ako, ngayon lang dumating ang fiancé ni Mona para hulihin ang especially iya. Kung wala pa, bukas ay tiyak na darating sila at manggugulo sa araw ng kasal ni Mona. Hindi sila nangangahas na patayin si Mona, ngunit ayaw nilang gawin ito, at tiyak na masisiraan ng mukha ang sikat na Sword Mountain Villa dahil dito. Tapos ano? Pagkatapos bukas ay hahanap ako ng angkop na pagkakataon para makipaglaban sa Randolph. Sa madaling salita, ipapaalam ko sa lahat na ako, si Lance, ay mas makapangyarihan kaysa sa Randolph, kung gayon ang sikat na Swordvilla ay tiyak na kukuha ng pagkakataon na gumuhit. Sa akin, pagkatapos nito, matutulungan kitang mag-explore ng isa pang pasukan. Ngumiti si Talia, magandang plano, ngunit paano ka nakakasigurado na kaya mong talunin ang Randolph? Paano kung matalo tayo sa kanya? Hindi ba iyon ay pagnanakaw ng manok? Puno ng kumpiyansa ang mga mata ni Lance habang sinasabi niya, tiyak na matatalo ko ang Randolph. Lance, ang suntok mo sa akin ngayon ay napakalakas na hindi ka pani-paniwalang malaki, anong uri ng suntok iyon? Biglang naalala ni Talia at nagtanong. Iyan ang Herculean Divine Power, ang suntok na nataman ko sa iyo ay 100,000 jin, ngunit sa kasamaang palad, 2 suntok lang ang kaya kong gawin, at pagkatapos ng 2 suntok ay wala na akong lakas sa loob. Kinagat ni Talia ang kanyang mga ngipin at sinabing, mayroon akong mahalagang elixir dito, maaari niyang panatilihing hindi mababawasan ang iyong panloob na lakas, ito ay orihinal na sarili kong elixir upang iligtas ang sarili kong buhay, alang-alang sa Burial Moon Sword na iyon, handa akong ibigay mo na. Tiningnan ni Lance ang elixir sa kamay ni Talia at sinabing, huwag mong sabihin sa akin na walang side effect, wala akong alam na elixir sa mundo na walang side effect. Siyempre may side effects. Ano ang mga side effect?
Ang side effect ay ang iyong martial realm ay babagsak ng 4 o 5 realm pagkatapos, at ang iyong mental strength ay masisira din ng malaki. Ito ay ginagamit upang iligtas ang iyong buhay. Ako mismo ang nagdala nito mula sa ibang mundo, at hindi ko pa ito ginamit. Ngumuso si Lance, ayoko, kailangan kong magsakripisyo ng sobra para matulungan ka, imposible. Kung gayon, paano kung hindi ka nanalo sa laban bukas? Ang haharap sa iyo bukas ay tiyak na hindi lamang words of intent lamang, at ang bumalik sa Changsong Valley, sa anumang kaso, mayroong higit sa 1 o 2 taong haharapin mo bukas. Kung hindi ko ito kakayanin at matalo, kung gayon ito ay kagustuhan ng mga Diyos, ibig sabihin ay hindi ka pa karapat-dapat sa Burial Moon Sword, at hindi ko kukunin ang iyong elixir para saktan ang aking sarili. Tumalikod si Lance at lumayo. Kinabukasan, maagang nagising si Lance mula sa higa ni Mona. Nagising din si Mona. Uncle Lance, may bridal chamber pa ba tayo kagabi? Tanong ni Wordless Moon. Crap, cave all night. Sabi ni Lance na masama ang loob. Bakit wala pa rin akong nararamdaman? Hindi mo kasalanan. Anong ibig mong sabihin? At sinong may kasalanan? Blame me for making you overcomfortable, di ba sabi ko sa'yo walang ibig sabihin ang overcomforting, hindi ba sinabi sa'yo ng lolo't lola mo yan? Nako, hindi. Umiling si Mona. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, napakatangang binibini, dito natulog si Lance buong gabi ngunit walang nangyari sa kanya, hinimete lang siya magdamag. Sige, gumising ka ng maaga, ikakasal ang kapatid mo ngayon at kailangan mong tumulong. Ano naman sayo? Don't worry about me, I'll sure there when your brother performs his wedding ceremony, and I'll stand out kung may dumating na taga Nagetsugo. Aha? Tito Lance? Halikan ulit tayo ha? Hindi. Bakit? I've been sip-sip dry from caving with you all night last night and I'm weak now, what? Hindi ka ba mahina? You're so strong. 923. Hehehehe. Mukhang nahihiya si Mona at sinabing, actually, I'm a little bit weak Tula. Silly girl? Sige. Bilasan mo na at abala ka sa trabaho mo. Ma'am. Ang sikat na sword villa ngayon ay napuno ng kagalakan sa lahat ng dako. Sa kalangitan, sa lahat ng direksyon, patuloy na lumilipad ang mga lumilipad na barko. Sa pangunahing tuktok ng sikat na Sword Mountain Villa, ito ay buhay na may mga ilaw. Dumating na ang emperador ng Byo Empire, Sovereign Oshima. Salamat sa pagpunta mo sa kasal ng apo ko. Ang Villa Master ay magalang, sino ang hindi nakakaalam na ang Prinsipe Randolph ng iyong sikat na Sword Villa, isang batang henyo, ay isang napakahusay na henyo, na tumuntong sa yumaong Unity Realm sa edad na 26 lamang, at higit pa rito, tumuntong sa Unity Realm Perfection sa loob ng 10 taon napakalaking kasal ng isang henyo, paanong hindi ako makakarating? Hahaha, Sovereign Oshima, mangyaring pumasok sa malaking bulwagan. Gomora Empire, dumating na ang kanyang Holiness Gomora King. Salamat. Villa Master, congratulations. Dumating na ang kanyang Holiness of the Glazed Empire. Salamat. Congratulations. Dumating ang Emperor of the Glazed Empire at casual na nagpasalamat, ngunit tila napakalakas din ng sikat na Sword Villa, na dumarating sa kasalan. Sa sandaling ito, si Lance ay nakatayo sa isang mababang sulok ng pangunahing tuktok ng sikat na Sword Villa, at walang nakapansin sa kanya. Ang mga mata ni Lance ay tumingin sa pasukan sa pangunahing bulwagan, kung saan ang guro at ang kanyang asawa, ang guro ng sikat na Sword Mountain Villa, ay tumayo upang salubungin siya. Patuloy na may lumilipad na mga barko sa kalangitan, at pagkatapos ay may sumigaw ng ganoon at so ay dumating. Bawat isang taong dumating ay may napakaranggal na katayuan, at ang hari ng Lucid Kingdom na kararating lang ay itinuturing na isang sangla, kaya natural, siya ay basta-basta na lang natanggap. Emperor ng North Empire, Sovereign Yanlong ay dumating na. Sa sandaling ito, isang boses ang sumigaw, at isang lalaki ang bumaba mula sa isang lumilipad na barko na kakalapag lang sa lupa. Ito ay ang emperador ng North Empire, Lord Yan.
Si Lance, na nasa malayo, ay nakita si Lord Yan at ngumiti. Ang matandang ito ay talagang pumunta sa famous sword villa para sa kasiyahan. Ngunit hindi umakyat si Lance upang batiin si Lord Yan, tutal, narito siya para dumalo sa kasal ni Randolph, hindi bagay ni Lance. Umakyat si Lord Yan sa pasukan ng main hall. Congratulations! Binati ni Emperor Lord Yan ang master couple ng famous sword villa gamit ang isang arko ng kanyang kamay. Salamat, pumasok ka na sa palasyo. Mabuti. Medyo napahiya si Emperor Lord Yan dahil ang mga patakaran ng pagtanggap para sa master couple ng famous sword villa ay katulad ng sa King of the Glazed Kingdom. Sa di kalayuan, lihim na sinabi ni Lance, "Hoy, talagang napakahiyang ni Lord Yan, kahit papaano ay siya ang emperador ng aking North Empire, ngunit lumalapit siya na may mababang mga patakaran, katulad ng isang maliit na bansa tulad ng Glazed Kingdom." Nakita ni Lance ang master couple ng famous sword villa, hindi niya tinanggap si Lord Yan ng ceremonial, medyo malungkot sa loob, hindi dahil malapit si Lance kay Lord Yan, ngunit si Lance ay miyembro din ng North Empire, Emperor. Kinakatawan ni Lord Yan ang North Empire, ang Supreme Emperor sa North Empire, ngunit pumunta sa famous sword villa para dumalo sa kasal, ngunit hindi ito ginagamot ng ceremonial, kaya hindi ito masyadong nakakapresko. Dumating na ang Golden Mountain Valley Master. Congratulations! Please! Casual na sabi ng Villa Master at ng kanyang asawa. Sa di kalayuan, kumagalpak ng tawa si Lance, "I go, may mas mababang profile, parang deadbeat lang na darating sa kasal." United Nations, Lord 30,000 ay dumating na. Agad siyang binati ng Panginoon at ng kanyang asawa. Welcome, welcome Lord 1,000 sa kasal ng apo ko. Hahaha, Randolph, ayos lang. Please. Ilang beses na magkasunod na sabi ng mga kontrabida. Tingnan ang pagtanggap ng iba, ito ay masyadong engrandi, pakiramdam tulad ng isang humongous na kaganapan, habang ang ilang mga tao, gayunpaman, nadama na sila ay narito upang bumuo ng isang pagkakaibigan at hindi ginagamot sa pamamagitan ng sikat na sword villa sa lahat. Ang mga puwersang ito tulad ng Glazed Kingdom, North Empire, at Golden Valley ay kailangan lang sa famous sword villa. Moon-worshipping Empire, dumating na si Prince Greencleaf. Sa sandaling ito, isang binata ang bumaba sa lumilipad na barko. Agad siyang sinalubong ng Lady of the Villa. Napansin ni Lance na ang kaharian ng binata na ito ay hindi mataas, tanging sa tuktok ng huling yugto ng Unity Realm, ang isang late-stage peak ay tinatrato ng napakahusay, pagkatapos ay mayroon lamang isang posibilidad, siya ay isang espesyal na henyo. Lola Master Zuang, binabati kita. Haha, Greencleaf? Nandito ka pala? Wala akong balak hintayin ka ng matagal, pasok ka, wala akong balak mag-entertain ng mga VIP sa main hall. Good. Tapos mauunang pumasok si Greencleaf. Bumantong hininga si Lance, oo naman, isa siyang espesyal na henyo, bago iyon sinabi ng Mona na ang kanyang kapatid ay may ilang kaibigan na mga espesyal ding henyo, at ang Greencleaf na ito ay isa sa kanila. United Nations, Senior Yu Shengnai, at ang kanyang apo, si Prince Yu Tianhua ay dumating na. Agad din silang tinanggap ng amo ng Noble Sword Villa at ng kanyang asawa. Welcome Senior Yu Shengnai, at pati na rin si Doke Yu Tianhua. Hahaha, kuya yan? Sa ating pagkakaibigan, kailangan pa ba nating maging magalang? Si Randolph ay aking nakatatandang apo ni Yu Shengnai, siya at ang aking apo na si Yu Tianhua, magkasing edad, tsaka, ang Realm Marshal daw ay ang pareho, ang nakatatandang apo ni Yi ay ikakasal, paano ako hindi makakasama? Please. Sa di kalayuan, lihim na sinabi ni Lance, isa pang espesyal na henyo ang dumating, dalawang espesyal na henyo ang dumating, Greencleaf, Yu Tianhua, hehe, kung may pagkakataon ngayon, sabay tayong sumabog. Nakangiti ang mukha ni Lance, tatlong special grade genius, ang sumambulat, ang eksenang ito ay dapat napakasensado. Huwag sisihin si Lance ay may intensyon na maging sikat ngayon, tatlong taong may talento ay magiging mas sikat pa kung sila ay sesabog.
Na si Lance at Mona ay naging maayos, ang sikat na Swordvilla ay tiyak na itatapon ang kanilang sama ng loob at sasamantalahin ang pagkakataong magsama-sama. Sunod-sunod na dumarating ang mga bisita, mula 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga, 2 oras na. Sa madaling sabi, ang buong pangunahing bulwagan ng sikat na Swordvilla ay hindi na sila kayang tanggapin. Ang mga ka-level ni Lance ay hindi na makakapasok sa pangunahing bulwagan, at ang mga bisitang katulad ni Lance ay nakatayo sa buong labas ng pangunahing bulwagan. Si Lance ay talagang walang kapantay na nanlumo, ginulo ang katotohanan na siya ay narito upang maglaro ng toyo, ang mga malalaking pangalan ay nasa loob, at ang mga tumatakbo ay nasa labas. Gayunpaman, ayos lang ito ni Lance. Sa oras na ito, ang boses ng malakas na lalaki na namuno sa kasal ay nagmula sa loob ng bulwagan, mahal na mga kaibigan at pamilya, salamat sa pagpunta sa famous Swordvilla para dumalo sa kasal ni Prince Randolph. Sigurado akong alam ng lahat na ang Prince Randolph ng famous Swordvilla ay isang espesyal na henyo na tumuntong sa huling Unity Realm sa edad na 26. Wow! Bagaman alam na ng lahat, napawaw pa rin sila nang marinig nila ito. Sa ngayon, si Mona ay nakatayo ng buong pagmamalaki sa itaas ng pangunahing bulwagan, nakatingin sa mga tao sa pangunahing bulwagan. Si Mona ay nakatayo din sa gilid ng entablado ng main hall, at si Mona ay nakatingin sa paligid, na parang gusto niyang makita kung nasaan si Lance. 924. Bilang resulta, hindi niya nakita si Lance, at noon lang niya napagtanto na ang antas ni Lance ay masyadong mababa para makapasok sa pangunahing bulwagan, at siya ay bumantong hininga, na parang may bahid ng pag-aalala sa kanyang puso. Oo, si Lance na ang antas ay napakababa na kaya lang tumayo sa labas ng pangunahing bulwagan, papayag ba ang kanyang mga lolo't lola na makipag-date kay Lance? Hanggang sa sandaling ito ay biglang naramdaman ni Mona na si Uncle Lance, kumpara sa malalaking personalidad na ito, ay talagang napakababa, ngunit, sa loob, nagustuhan pa rin ni Mona si Uncle Lance. Ipinakilala ng host ang mga salita ng words without intent at pagkatapos ay sinabing, susunod, hayaan mo akong magkwento ng isang maalamat na kwento tungkol sa Prince words without intent. Mabuti. Papa. Nagpalakpakan ang lahat. Si Lance, na nakatayo sa labas ng palasyo, ay hindi nakaimiksa, alamat, tingnan muli ang alamat, bakit ang daming maalamat na kwento, hindi ba tayo makakarating sa ritmo ng mas mabilis? Oo nga pala, totoo ba na ang mga tao in the Long Pine Valley are not going to make trouble? Paano ko pa gagawin ang plano ko kung hindi ako pupunta at guguluhin ito, mapipilitin ba akong magkusa para hamanin si Randolph? Sa sandaling ito, sa dulong bahagi ng pangunahing tuktok ng sikat na Swordvilla ay isang tuktok ng bundok. Lolo, kailan tayo pupunta doon? Walang nagmamadali, teka lang. Pare, balak mo ba talagang gawin ito? Kami sa Long Pine Valley ay hindi makayanan ito, hindi namin sinaktan ang Mona, kaya ang pagkawala ng reputasyon ay isang bagay na dapat nilang tiisin, na hinahayaan silang hindi mapag-aral ng maayos ang kanilang mga anak. Tama. Sa main peak hall. Lahat, marami pa ang maalamat na kwento ng Prince Randolph, pero hanggang ngayon lang. Malayo na ang narating at pinaghirapan mo, kaya maaga tayong pumasok sa seremonya ng kasal. Sa eksena, may ilang tanyag na pinagkakatiwalaan ng Swordvilla na sumigaw, ang maalamat na kwento ng Prince Randolph ay hinding-hindi sapat na marinig, hinding-hindi ito may immortal, kailangan pa nating marinig ito. Hihihi. Sa lahat, pasensya na, ikukwento namin ang maalamat na kwento ng Prince Randolph pagdating mo rito sa ibang araw, ngayon ang kanyang malaking kasal, kahit na gusto naming marinig ang kanyang maalamat na kwento, hindi namin maantala ang kanyang malaking event Hindi naman sumigaw ang ilang sa puntong ito. Sa ibaba, ang seremonya ng kasal ni Prince Randolph, opisyal na nagsisimula, mangyaring tanggapin ang nobya sa bulwagan. Isang nobya na nakasuot ng pulang damit at pulang tela sa ulo ang pumasok sa bulwagan mula sa gilid. Hindi alam ng lahat kung ano ang hitsura ng nobya. That strongman who officiated the wedding said, "Everyone, you all want to know who the bride is and what she looks like, right?" Oo. Hahaha, unfortunately,
I can't let you see the bride? But, I can tell you responsibly, the bride is a beautiful woman, and, the bride is also genius, of course, super genius na humakbang. Sa Unity Realm bago siya 30 taong gulang, at sa taong ito, 35 taong gulang na siya at umabot sa gitnang yugto ng Unity Realm, sabi ng lahat, natural na magkapares ba ang bride at groom Born to be a pair, born to be a pair. Sigaw ng lahat. Ngayon, gawin natin ang seremonya. Maya-maya lang, may sumigaw mula sa labas, sandali. Wow! Agad na sumigaw ang palasyo, pero may sumisigaw talaga saglit sa labas, may gustong huminto sa kasal ni Prince Randolph. Galit na galit si Randolph nang marinig niyang may hamarang sa kanyang pagsamba. Napatingin ang lahat sa labas, at automatikong bumigay ang main hall. 4 na tao lang ang nakitang nakatayo sa entrance ng main hall, isa na doon. Sa ikatlong antas ng Unity Realm Great Perfection, ang Valley Master ng Longpine Valley, Zhang Civilization, ang nagdala sa kanyang anak, si Waldo, pati na rin ang kanyang apo, si Bairong, at isa pang anak na lalaki, si Shimizu Zhang. Kumunot ang noo ng Master of the Famous Sword Villa at galit na sinabi, Waldo Zhang, anong ginagawa mo? Bakit gusto mong guluhin ang kasal ng apo ko? May relasyon ng Sword Villa natin sa Changsong Valley. Gusto mo pa ba itong kasal? Lahat ng mga bisita ay tumingin sa mga tao ng Longpine Valley, pati na rin ang Master of the Famous Sword Villa. Sinabi ng sibilisasyong Tibetan ng Longpine Valley, Master Randolph, hindi ako ang nakikialam sa iyo, ngunit napakalayo mo na. Sobrang sobra. How is our famous Sword Villa going too far? Tibetan Civilization, parang ayaw mo sa kasal na ito. Hayaan mo na, cancelled na ang kasal na ito, ang speech ng famous sword villa ko na si Mona, ay hindi na ang fiancé mo. Ang Tibetan 100 Autumn ng Changsong Valley. Hahaha, Master Randolph, ngayon, nandito ako para bawiin ang kasal ko. Ano? Halika para umatras sa kasal. Oo, ang iyong sikat na sword villa, na nagtuturo sa iyong anak na walang kakayahan, Mona ay nakipagtipan na sa aking apo, ngunit sa kanyang sariling boudoir, na nakikipagpalitan ng ulap kasama ang ibang mga lalaki, ang bagay ay lihim na iniulat, ang aking apo at ang kanyang anak na lalaki ay dumating upang hulihin ang mga ngalon niya. At nahuli sa lugar, ngunit hindi ko naisip na ang walang hiyang pares na nangalon niya, asawa, mga ngalon niya, babae, ngunit pinagalitan at inistorbo rin sila, at inatake pa ang aking anak. Pasensya na sa aking anak at apo, kahit na natalo sila. Control of their senses on the spot, nagawa pa rin nilang kontrolin ang kanilang senses at hindi nakipagkamay sa mag-asawa, pero hindi ito mapapatawad. Ngayon, dadalhin ko ang apo ko para bawiin ang kasal ko, isang bitch na babae. Ayoko, nga pala, gusto ko ring tanungin ang sikat na sword villa, kung paano nila tinuruan ang kanilang mga anak sa likod na gumawa ng isang walang hiyang bagay. Ano? Pumuti ang lahat sa sikat na Sword Mountain Villa. Maraming bisita ang nagulat din sa lugar at nagkatinginan, at biglang nag-uusap ang buong bulwagan at iba pa. Sa araw ng kanyang kasal, ang Randolph ay binawi sa kanyang pintuan, naglantad ng isang walang hiyang iskandalo, at talagang sinampal sa publiko ang sikat na sword villa. Sa ngayon, galit na galit si Yan Jiwei, ngunit ngayon ang araw ng kanyang kasal. You're talking nonsense? I see that you are intent to disturb my big wedding. My sister is by no means such a person. You are saying verbally that my sister stories someone. What evidence do you have? Ebidensya, gusto mo ng ebidensya. Ibibigay ko sa iyo ang patunay. Pagkatapos sabihin iyon, ang Tibetan Civilization of Nagetsugo ay naglabas ng isang stack ng mga larawan at inihagis ang mga ito sa itaas ng main hall, na natapon sa buong palasyo. Marami sa mga bisita ang kaagad kinuha ang mga larawan upang tingnan, at sa mga ito, isang lalaki at babae ang magkayakap sa isang kumot. Kinuha rin ni Mingyo ang isang larawan sa kanyang paanan, at sa larawan, ito nga ay kapatid niya, kasama ang isang lalaki. Kinuha ni Chang Songgo ang mga larawang kinunan noong araw na iyon, binasa ang daan-daang mga larawan, ang eksena ay isang itinapon, halos lahat ay nakakita, at kung paano makipagtalo.
Namutla din ang may-ari at ang kanyang asawa ng famous sword villa. Sa sandaling ito, nakatayo sa gilid ng pangunahing bulwagan, Mona, namumutla din, na parang takot na takot, bago siya nanumpa na maging bukas ang isipan, showdown, hindi gusto ang Bayrong. Gayunpaman, ngayon, kapag siya ay talagang dumating sa eksena at nakita ang mukha ng lahat, nanginginig siya sa takot. May isa pang tao na nanginginig, at siya ang Black Bar na nagdala kay Lance sa sikat na sword villa. Tiningnan niya ang larawan at natulala, hindi niya inaasahan na ang Lance na ibinalik niya ay magkakaroon talaga ng relasyon sa ginang at mahuhuli sa akto. Sa sandaling ito, si Lance ay nasa labas ng pangunahing bulwagan. Iniunat ni Lance ang kanyang tamad na baywang. Ang lahat ng ito ay kung ano ang inaasahan ni Lance. Tila kalahating araw nang naghihintay dito si Lance, at sa wakas, papaakyat na siya sa entablado. 925. Ibinaling ng Master of the famous sword villa ang kanyang tingin patungo sa Mona at umungal, anong nangyayari dito? Galit din ang mga salita at sinabing, ate, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Ay. Natatakot magsalita si Mona. Sabihin mo sa akin, ang mga taga Changsong Valley ang nag-frame sa iyo. Sigaw ng Master of the famous sword villa. Mona clenched her teeth and said, ayoko kay Bayrong, pangit siya. What? So, this is true. Randolph Body nanginginig at hindi makapaniwalang sinabi. Hahaha, mga taga-sikat na sword villa, ano pa ang masasabi mo? Long Pine Valley's hidden civilization. Si Randolph ay napuno na ngayon ng kahihiyan at galit, sa araw ng kanyang kasal, na nalantad sa publiko para sa eskandaloso na pagnanakaw ng kanyang kapatid, ito ay isang sadyang pagtatangka na hampasin siya sa mukha at kahihiyan ang reputasyon ng sikat na sword villa. Maraming nanunuya at bumubulong. Ay nagmumula sa ilang sulok ng palasyo. Xiaoyu, nasaan ang mga ngalon niya? Ako, hindi ko alam. Nang makita ni Mona kung gaano kagalit ang kanyang kapatid, alam niya na ang mga bagay ay lampas sa kanyang imahinasyon at malaki ang posibilidad na papatayin niya si Lance, kaya hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Nakonsensya siya at sinabihan si Lance na ipaubaya sa kanya ang lahat, ngunit ngayon, hindi na niya ito kakayanin. Ang Bayrong ng Longsong Valley ay malakas na nagsabi, ang ganyang adulterous, asawa, babae ay dapat talagang ilubog sa kulungan ng baboy. Who dares to harm my little moon? Biglang, isang malakas na boses ang nagmula sa labas ng main hall. Nang marinig ang boses na ito, muling kumuulo ang mga tao sa main hall. Hindi kaya ng ahas pa ring lumapit ang rapist. Nang marinig ni Mona ang boses ni Lance, naramdaman niyang natunaw ang kanyang puso, kahit na alam niya na marahil ito ang epekto ng Three Leaves Love Flower at hindi ang tunay na intensyon ni Lance. Automatikong gumawa ng paraan palabas ang karamihan. Ang matangkad na katawan ni Lance ay nakatayo sa pasukan ng palasyo, na pinagmamasdan ng karamihan. Kabilang sa mga ito, sinabi ng emperador ng Gomorrah Empire, siya talaga iyon. Gayunpaman, hindi makapaniwala si Gomorrah King na gagawin ni Lance ang ganoong bagay, dahil kahit ang kanyang apo, si Prinsesa Rose, si Lance ay kayang labanan ang tukso. Sa usaping kagandahan, malayo pa rin si Randolph kay Prinsesa Rose, at mas malayo pa sa talento, paano magnakaw si Lance kasama si Randolph. Bilang karagdagan, kinilala ng mga emperador ng North Empire at ng hari ng Glazed Kingdom si Lance, lalo na ang emperador ng Glazed Kingdom, na tumingin kay Lance na may nakamamatay na tingin, hindi niya malilimutan na si Lance ang pinakanapatay niya. Pinapabore na prinsipe, si Wei Yan. Sinulyapan ni Lance ang karamihan at sinabing, sino ang nang-ahas na sakta ng aking buwan? Uncle Lance. Tuwang-tuwa na tumalon si Mon kay Lance nang makita siyang namumukod tangi. Niyakap ni Lance si Mona at sinabing, Yar, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang masaktan ka ng sinuman, pati na ang pamilya mo. Ma'am. Mona was touched to the core. Ang master at ang kanyang asawa ng sikat na sword villa ay tumingin kay Lance na nakakunot ang mga kilay, orihinal na akala nila na ito ay isang ordinaryong mangangalunya, ngunit hindi nila inaasahan na ang mangangalunya na ito ay maglalakas loob na tumayo upang protektahan ang kanilang apo sa oras na ito.
At sabihin sa publiko na hindi niya hahayaang saktan ng sino man ang kanilang apo, kabilang ang kanilang pamilya. Nawala ang kaunting galit. Gayunpaman, nang tingnan ni Yan Wei si Lance sa sandaling ito, hindi niya napigilan ang kanyang galit. Ang alam niya lang na ang kanyang malaking kasal ay ginulo nitong si Lance at naging biro sa buong mundo, tumingin siya kay Lance. At galit na gusto niya itong patayin, ngunit hindi ito ginawa kaagad ni Yan Wei. Tiningnan ni Lance ang iilang tao sa Changsong Valley at sinabing, sino ang nagsabi na gusto nilang lumangoy sa kulungan ng baboy? Ngumuso ang Tibetan civilization, tulad ng sinabi ko, hindi ba dapat kayong mga aso at babae ay ilubog sa mga kulungan ng baboy? Katawa-tawa, hindi karapat-dapat ang apo mo kay Yan Huyo, at sinasabi mo pa rin ang mga walang hiyang bagay dito. Galit na galit si Kang Wenming, ang engagement ng apo ko kay Mona ay pinadali sa pamamagitan ng marriage proposal competition ng famous Swordvilla, kung hindi dahil kay Mona, sa tingin mo ba, sa talento ng apo ko, makikita niya ito. Hamak na babae Mona. Sige, huwag kang kumagat, sa madaling salita, ang kontrata ng kasal sa pagitan ng Bairong at Moonless ay wala na, kaya magkasundo tayong lahat. Nakakatawa. Sigaw ng lalaki sa tabi ng Tibetan civilization, ang lalaking ito ay tiyuhin ni Bairong, at ang kanyang martial arts realm din ang unang antas ng Unity Realm completion. Pagkatapos ay umuwi ka at tumawa ng dahan-dahan. Papatayin kita, ikaw na taksil. Pinatay ng tiyuhin ni Bairong si Lance gamit ang isang kutsilyo. Gayon din sa Unity Realm Perfection, hindi na kinailangan ni Lance na mag-aksaya ng anumang lakas, sinampal lang niya ang kanyang kalaban palabas ng palasyo at lumipad pababa ng bundok ilang daang metro ang layo, habang ang palasyo ay itinayo sa tuktok ng bundok. Natakot ang mga tao, napakadaling sinampal ni Lance ang isang malakas na tao ng parehong kaharian at pinadala siya ng ilang daang metro ang layo, na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Yay! Good fight? Uncle Lance? You're amazing. Mona forgot about the fear just now and patted. Dahil sa katotohanan na ang Mona ay may isang subo kay Uncle Lance, wala ni isa sa maraming tao na naruroon ang nagtrato kay Lance bilang isang binata, at ang ilan sa kanila ay lihim na sinumpa si Lance dahil sa pagkain ng batang damo kasama ang isang matandang baka. Ang hampas ng palad ay nagpadala ng isang eksperto sa kanyang antas na lumilipad ng daan-daang metro, na ikinagulat din ng mga taong naruroon. Ikaw. Nakita ng kabihas ng Tibetan ang kanyang anak na lumipad palayo sa palad ni Lance, pareho siyang nagalit at kinilabutan. Kahapon nang bumalik sila sinabi nila na sinaktan ni Lance ang ama ni Bairong, hindi pa rin siya naniniwala. Iniisip na sitang si Lance ay naglabas ng ilang conspiracy trick, ngunit lumabas na ang lakas ni Lance ay talagang hindi simple. Tumingin si Lance sa Tibetan civilization at nagtanong, ano? Gusto mo ring gawin ito? O sa tingin mo ay binubuli ko ang iyong anak? Lahat tayo ay nasa unang antas ng Unity Realm Perfection, ang iyong anak ay walang kapantay, kailangan mo upang bumalik at magsulat ng magandang pagsusuri kung paano mo itinuro ang iyong anak. Lance, hindi kita tatanggihan, bagamat sinaktan mo at ng kalapiteng mababa ang lipad ng damdamin ng aking apo, ngunit upang hindi masira ang relasyon sa pagitan ng ating Long Pine Valley at ng sikat na Swordvilla, hindi ako maglalagay ng isang hand on you, otherwise, nung nahuli ko ang rape on the spot kahapon, papatayin na kita. Ngayon, gusto ko lang itanong sa famous Swordvilla, itong pares ng adulterous, asawa ay nasa harapan natin, ano gusto bang gawin ng famous Swordvilla tungkol dito? Tumingin ang mga mata ng Tibetan civilization sa mag-asawang Master Zhuang ng famous Swordvilla. Ang master at ang kanyang asawa ng famous Swordvilla ay nagalit at walang magawa sa harap ng agresibong titig ng Tibetan civilization, sa harap ng napakaraming tao. Ito ay para pilitin siyang harapin ang nangalun niya, asawa, ayos lang ang nangalun niya. Ngunit ang isa ay kanilang apo. Kaya, sa ilang sandali, nakaramdam ng kahihiyan ang may-ari at ang kanyang asawa na patayin lamang ang nangangalun niya, dahil sa takot na hindi gagawin ni Chang Songgu, na inuudyukan ang mga tao sa pinangyarihan na sabihin na ibinebenta ng sikat na Swordvilla ang reputasyon nito. 926
Sa sandaling ito, ang Randolph, na hindi na napigilan ang kanyang galit, ay malakas na nagsabi, Lolo, hayaan mo akong hawakan ang bagay na ito. Randolph, ito. Lolo, today is my big wedding. I'm the protagonist of the day. I should have held the wedding ceremony happily, but it's disturbed by this, so dapat sa akin na lang ang usapin ngayon, let me handle it. Ang mga salita ay hindi nilayo na maging malakas. Ang master of the famous swordbilya ay tumango, ito ang pinakamahusay, hayaan si Randolph na harapin ito, kahit na ito ay hinahawakan ng hindi patas, walang sinuman ang magsasabi ng kahit ano, kahit na si Randolph ay may kinikilingan sa pabor sa kanyang kapatid na babae, walang sinuman. Ay akusahan siya ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang espesyal na henyo. Kung gayon, Randolph, maaari mong alagaan ang usapin ngayon. Sabi ng master of the famous swordbilya. Dahil ang kanyang mga mata ay puno na ng galit at ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatutok kay Lance, walang duda na ang galit ni Randolph ay itatawid ngayon kay Lance. Hindi niya masisisi si Chang Songgu na sadyang gumawa ng gulo, dahil ang kanyang nagnakaw nga si ate, kaya lahat ng kasalanan ay dapat pasanin ng mga ngalunya na ito. Nakita ni Lance na galit na nakatingin sa kanya ang words of intent at lihim pa rin siyang natuwa, haha, gusto ko noon na ang words of intent ang gumawa ng inisyatiba para pukawin ako, ngunit ngayon tila ang words of intent ay talagang haharapin. Sa akin, well, iyon ay para sa pinakamahusay. Oo nga. Tinitigan ni Yanwei Randolph si Lance at sinabing, ikaw na walang hiyang asong lalaki, bata pa ang kapatid ko at ignorante, matagal ka nang nabubuhay, sinubukan ang matandang baka na kumain ng batang damo, nanligaw sa kapatid ko, nagdulot ng agwat sa pagitan. Ang aking sikat na swordbilya at Changsong Valley, sumire rin sa aking malaking kasal, ikaw ang may kasalanan, ngayong araw, ay Yanwei Randolph ay tiyak na kukunin ang iyong buhay. Si Mona ay abala sa pagsasabing, Kuya, mangyaring huwag patayin si Tio Lance. Agad ding nagkunwaring sinabi ni Lance, Randolph, I'm in true love with Moonless. Ay po, you're enough to be my sister's father and still talk about true love, you shameless thing. Galit na sabi ni Randolph. Ngumiti si Lance, kung gayon, ano ang gusto mo? Sabi ko papatayin kita ngayon, bagamat may kasalanan din ang kapatid ko, pero bata pa ang kapatid ko at ignorante, nagawa lang niya ang pagkakamaling ito dahil naakit siya sa iyo, isang bawal, para mapatawad ang kapatid ko, pero hindi mo kaya. Nang marinig ng karamihan ang sinabi ni Randolph, naramdaman din nila na nahawakan ni Randolph ang sitwasyon ng patas, at ang master at ang kanyang asawa ng famous swordbilya ay nasiyahan din sa paghawak ni Randolph sa sitwasyon, sa ganitong paraan, kahit na ang famous swordbilya. Nawala ang ilan sa mukha nito, nailigtas din nito ng maayos ang ilan sa mukha nito kapag hinahawakan ng maayos. Hindi lang masyadong nasisiyahan si Nogitsugo, ngunit nasiyahan ang mga tao, at hindi na ito may hagis ni Nogitsugo kung siya nais na. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance. Hinarang ni Mona ang harapan ni Lance at nakiusap, Kuya, pakiusap, huwag mong saktan si Uncle Lance, sinsero ang Tito Lance ko. Moonless, umatras, gusto kong patayin ang adulterer na ito na pumipinsala sa iyong kainosentehan. Sigaw ni Mona. Sinabi ni Lance, walang buwan, tumayo ka, gusto ko ring puntahan ang sikat sa mundong Randolph, para makita kung talagang napakagaling niya. Randolph snorted, Dogman, sinabi ko lang na patayin ka, hindi ka labanan, kasama mo, hindi ka karapat-dapat na labanan ako. Oh, paano hindi karapat-dapat? Isang tao mula sa sikat na swordbilya sa tabi niya ang nagsabi, aking prinsipe, ay isang espesyal na henyo, ano ka, karapat-dapat na labanan ang aking prinsipe. Bagamat ikaw ay nasa unang antas din ng Unity Realm Completion, hindi ka talaga sa parehong antas ng aking Gongzi. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance, na puno ng pangungutya ang tawa, matagal na itong tiniis ni Lance. Sa oras na ito, sinabi ng Mona kay Lance, Tito Lance, tumatakas ka pa rin, pipigilan ko ang aking kapatid para sa iyo, hindi mo siya kapareha, siya ay isang espesyal na henyo at sabay-sabay na nag-spike sa kanyang mga kalaban. Antas.
Sabi ni Lance, walang buwan, huwag mo akong tawaging tiyuhin. Ah, bakit? Tumingin si Lance kay Randolph at pagkatapos ay sinabi ang bawat salita, dahil, mas matanda lang ako sa iyo ng 1 taon, 21 taong gulang pa lang ako, paano mo ako matatawag na tito? Ah! Wow! Totoo ba iyon o hindi? Ang buong pulutong sa pangunahing bulwagan ay gumagalaw at nag-uusap, si Lance ay 21 taong gulang pa lamang. Gayunpaman, halos lahat ay hindi makapaniwala. Hahaha, katawa-tawa, katawa-tawa. Tumawa ng malakas si Randolph at sinabing, kung 21 taong gulang ka pa lang, isusulat ko patalikod ang 3 salitang Randolph, at hindi mo man lang titingnan kung ano ka. Ako po. Ngumuso si Lance, hindi ko kailangang patunayan ito sa iyo, dahil gusto mo akong patayin, tama lang iyon. Mula sa pagtungtong ko sa famous Swordvilla, ang iyong dakilang pangalan pati na rin ang maalamat na kwento, nakakarinig ako ng mga kukon, at medyo naiinip na talaga akong marinig ito. Kaya, sabik din akong matuto mula sa iyo, nga pala, nabalitaan ko na mayroon ka pa ring 2 kaibigan na hindi karaniwan, tumawag lumabas sila at magsama-sama, upang ito ay maging mas kawili-wili. Anong sabi mo? Hindi ibig sabihin ng mga salita na sumabog sa galit. Bigla ring nagalit ang 2 extraordinary genius. Sino ang hindi nakakaalam na ang bawat isa sa kanilang mga special grade genius ay isang mapagmataas na anak ng langit at hindi matamo bilang isang tao? Gayunpaman, talagang hinayaan ni Lance si Mona kasama ang 2 pang extraordinary genius. Sa palasyo, hindi lang nagalit ang 2 special grade genius, maging ang mga bisita ay nanginginig sa takot. Galit na sinabi ng Randolph, para patayin ka, sapat na sa akin ang isang kamay. Sa kanyang mga mata, ang layunin ng pagpatay ay tumataas, hindi kailanman sa buhay na ito ay siya ay sabik na pumatay ng isang tao tulad ng ngayon, bilang siya ay hindi kailanman naranasan ang ganitong uri ng pananabik na hindi pinansin noon, siya, maaari niyang patayin ang baliw na ito ng isang solong galaw. Buzz! Ang espada ng Words of Intent ay napakapaglaro at banayad, ang sword chi, na halos namuo sa isang sinulid, ay napakatigas at walang cap-ores na malakas sa pag-atake. Gayunpaman, si Lance ay nakatayo sa pwesto, ni hindi gumagalaw kahit isang hakbang. Ang suntok ni Lance ay biglang sumabog, na tila may mahusay na pagkalikido at pagiging simple. Ang lakas ng suntok ni Lance ay natural na 100,000 Jin, bagamat ang 100,000 Jin na suntok na ito ay hindi eksaktong tumama sa katawan ng Wordship, naramdaman ni Lance na sapat na ito, ang Wordship ay pagkatapos ng lahat ay isang unang antas lamang ng Unity Realm Completion, ang parehong antas. Gaya niya, kung tatamaan siya nito, talagang natatakot si Lance na patayin siya. Boom! Wow! Pakiramdam ng katawan ni Randolph ay marahas itong itinulak paatras ng hindi nakikitang puwersa, natanggal ang espada sa kanyang kamay at ang kanyang katawan ay lumipad paatras ng hindi mapigilan. Matapos ang isang kisap mata, kasabay ng isang kalabog, ang katawan ay lumipad pabalik sa entablado sa likod ng pangunahing bulwagan, na nasa Syra ang setting ng kasal. Ah! Nagulat ang buong lugar. Sa sandaling ito, tahimik ang buong palasyo. 927. Ang walang imik naman ay tila tumingin kay Lance na parang hindi niya kilala si Uncle Lance sa sandaling ito, na para bang siya ay isang estranghero. Maging ang may-ari at ang kanyang asawa ng sikat na Swordvilla ay tila nananaginip nang makita nilang pinalipad ni Lance ang kanyang apo gamit ang isang suntok, ang kanyang apo, ngunit isang espesyal na henyo ang isang espesyal na henyo ay maaari ring sumabog sa isang solong. Napakadaling sumuntok, hindi ba panaginip ito? Natahimik din ang palasyo sa hindi malamang tagal, at biglang tumawa ng malakas ang isang tao. Hahaha, powerful talaga, kanina lang hindi ako naniwala na 21 years old ka lang, pero ngayon, medyo naniniwala na ako. Tumawa ng malakas ang isang malakas na lalaki. Tiningnan ni Lance ang malakas na lalaki, ngunit hindi siya nakilala. At nang makita siya ng iba, lahat sila ay nagbigay galang at nagsabi, pagbati sa matandang Villa Master. Kilalanin ng matandang Villa Master.
Tama, ang taong biglang lumitaw ng wala saan ay ang Old Vilya Master ng famous Sword Vilya, na isa sa 30 pinakamalakas na tao sa buong mundo na nakapasok sa tuktok ng Unity Realm. Sa ngayon sa eksena, siya ang pinakamalakas at ang tanging pinakamalakas na tao sa eksena sa tuktok ng Unity Realm Great Perfection. Sa napakaraming mahuhusay na figure sa eksena, kadalasan ay walang pagkakataong makita ang gayong makapangyarihang tao. Ngayon, ang pinakamalakas na Unity Realm Grand Perfection Peak sa mundo ay lumalabas sa paningin ng lahat alang-alang kay Lance. Ama. Ang guro ng sikat na Sword Vilya ay abala sa pagtawag, hindi banggitin ng iba, kahit na hindi niya nakita ang kanyang ama sa loob ng 10 taon. Gayunpaman, walang pinansin ang mga matandang kontrabida, lumapit kay Lance at ngumiti, ano ang pangalan mo? Bumalik sa senior, ang pangalan ni senior ay Lance. Lance, hindi masama, malakas ka, ako, si Zuan-son, hindi ako kapantay mo. Sobrang pinapurihan si senior, walang intensyon si senior na saktan ang aking Zuan-son, wala lang magawa si senior. Maling sinabi ni Lance, syempre, hindi alam ng iba na nagsasalita siya ng mali, pinigil ni Lance ang kanyang lakas at talento hanggang ngayon, iniisip pa rin ng iba na si Lance ay masyadong low-key. Sa sandaling ito, sumigaw ang Words of Intent, Namumula ang mga mata ni Words of Intent, ngayon ay nagkaroon siya ng malaking kasal na ginagawang ganito, kahit ang isang matinong tao ay mawawala ng kontrol, not to mention na hindi siya matino, sa halip ay isang mapagmataas at kampante na tao. Itinaas ni Mona ang kanyang espada at umungal, papatayin ko siya, Greencliff, Yu Tianhua, lumabas kayong dalawa, magkasama, sumunod sa akin at patayin siya. Napatingin ang lahat sa Words of Intent. Ang dalawang lalaking nagngangalang Greencliff at Yu Tianhua ay nasa isang dilema. Ang matandang Panginoon ng sikat na Sword Vilya ay sumigaw, sinadya, hindi ka kakampi ni Brother Lance, kaya huwag kang umatras. Hindi, pinawalas niya ako sa sahig sa pangalan, gusto ko siyang patayin. Walang nagtanong sa iyo na magwalas ng sahig sa pangalan. Siya nga, gusto ko siyang patayin. Words of Intent was out of control inside as soon as the thought that no one would probably like to hear his legendary story anymore. Greencliff? Yu Tianhua? Mga kaibigan ko ba kayo? Kung gayon, samahan mo ako at patayin ang lalaking asong ito. Hindi ibig sabihin ng mga salita na sumigaw. Bastard, umatras. Sigaw ng matandang Vilya Master. Ngumiti si Lance, hindi, Senyor, hayaan silang magsanib puwersa, 3 pambihirang talento na magkasama, marahil, talagang makakapatay sa akin. Nakita ng Old Vilya Master na sinabi iyon ni Lance, hindi na siya nagsalita pa, gumalaw ang kanyang katawan at umatras sa gilid. Ang iba pang dalawang extraordinary genius, Greencliff, at Yu Tianhua, ay agad na lumapit kay Wei Wei at inihanda ang kanilang mga sarili para sa labanan, nangako sa kanilang sarili na tiyak na matatalo nila si Lance at babalikan ang ilang mukha para kay Wei Wei at para din sa kanila. Go! Sigaw ng Randolph, pagkatapos ay pumunta upang patayin si Lance. Ang dalawa pang extraordinary genius ay hindi rin nagdalawang isip, at ginamit ng bawat isa ang kanilang divine power techniques para mag-charge. Tumingin si Lance sa 3, hindi masyadong maingat sa kanyang puso, kung tutuusin, sa 3 ito, 2 ay nasa parehong antas at ang isa ay mas mababang antas, hindi naniniwala si Lance na lalabanan pa niya ang isang antas na mas mababa. Walang panalo. Isang beses lang nagamit ni Lance si Hercules, at ngayon ay isang beses na lang niya ito magagamit. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, 3 tao ang kaharap niya, kaya kailangang maging maingat si Lance sa paggamit nito, kung hindi niya matatalo ang 3 ng sabay-sabay, delikado ito para kay Lance. Swoosh! Buzz! Ang lahat ng pag-atake ng 3 ay napakabangis, ang mga ordinaryong tao ay tiyak na hindi makapagsanay sa antas na ito, at sila ay karapat-dapat na maging mga espesyal na henyo. Kumikislap ang katawan ni Lance habang ginagawa niya ang Ghost Will Determination ng sabay-sabay. Gayunpaman, noon lang napagtanto mismo ni Lance na sa harap ng pag-atake ng 3 tao, naiwasan niya ang saklaw ng pag-atake. Medyo nanginginig si Lance.
Hindi na siya mag-alinlangan pa, habang mas matagal siyang nakasali sa kanila, mas hindi ka nais-nais para kay Lance, dapat siya ang pinakamabilis, gamitin ang kanyang Herculean power, tanggayan ng isang suntok, silang tatlo ay hindi makalaban kay Lance. Herculean power sa lahat. Pagkalipas ng ilang segundo, sinamantala ni Lance ang pinakamagandang pagkakataon at pinasabog ang kanyang Herculean Divine Power Fist. Wow! Sa pagkakataong ito, nakaharap sila sa entrance ng main hall na nakatalikod sa pinto, ang malakas na suntok ni Lance ay biglang nagpasabog sa kanilang tatlo palabas ng main hall at lumipad pababa ng bundok. Wow! Nagulat ang mga tao, habang nilabanan sila ni Lance ng ilang segundo lang. Ang panloob na lakas ni Lance ay biglang naubos. Ang Hercules na ito ay makapangyarihan ngunit nakakaubos din, at walang sinuman sa parehong antas, hindi alintana kung siya ay isang henyo o hindi, ang maaaring harangin ito, na siyang dahilan kung bakit napakalakas ni Lance. Ngayong walang Herculean Divine Power si Lance, gamit ang kanyang Saber Technique, bagamat makapangyarihan din ito, tinatansya na madali niyang matatalo ang Mona, ngunit, tiyak na hindi ito kasing tuyo at matalas ng Herculean Divine Power. Tanggapin mo. Nai-archive lang ni Lance ang kanyang mga kamay sa madla, dahil ang tatlong tao iyon ay nagpabagsak ng bundok. Papa! Nagpalakpakan ang lahat, nakatingin kay Lance na may mga mata na puno ng pagsamba. Sa kanila, ang Emperor ng North Empire ay agad na tumakbo palabas at sumigaw, lahat, si Lance ay mula sa ating North Empire, oh. Wow! Ang North Empire ay may napakagaling na karakter. Hahaha, tama, si Lance ang ipinagmamalaki ng ating North Empire, naniniwala ako na balang araw si Lance ay magiging pinakamalakas na tao sa ating North Empire. Sabi ni Lord Yan na puno ng vanity ang mukha, ang master couple ng famous Datirati ay tinatrato siya ni Swordvilla ng kaunting paghamak, ngunit ngayon ay nakaramdam siya ng sobrang kilay at sa magandang biyaya ni Lance. Huminga ng malalim si Lord Yan, ang pakikipagpayapaan kay Lance sa unang lugar ay ang tamang pagpipilian sa buhay. Halos tapos na si Lance sa kanyang hitsura ayon sa nakita niyang akma. Sinabi ni Lance sa guro at sa kanyang asawa ng sikat na Swordvilla, ikinalulungkot kong abalahin ang kasal ng iyong apo, handa akong managot sa usapin ngayon, kung may anumang parusa, huwag mag-atubiling lumapit sa akin, ako ay nakatira pa sa villa huling mo, alis muna ako. Muling tumango si Lance sa matandang Villa Master, pagkatapos ay tumalikod at umalis, walang nang ahas na pigilan siya. Naabot na ang layunin ni Lance, hindi na ito angkop na manatili pa. Lumipad si Lance pabalik sa huling villa, kung ano ang susunod na mangyayari, hindi alam ni Lance, hindi niya malalaman hanggang matapos ang kasal ng Words of Intent, ngunit tiyak na sigurado na si Lance ay nasa kalagitnaan na ng kanyang layunin. At ang Old Villa Master ng sikat na Swordvilla, dapat pa ring pumunta para hanapin si Lance. Humiga si Lance sa bubong at ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga. Sa sandaling ito, isang lalaki ang lumipad. Lance, hindi maganda. Anong nangyari? Mahirap ayusin ang eksena at ipagpatuloy ang seremonya ng kasal, ngunit, noong oras na para magbigay galang, biglang sinabi ng nobya na hindi siya ikakasal. Bakit hindi? Ewan ko, kalahating kilo lang ng dugo ang nasuka ni Mona. Ah, grabe naman. 928. Oh, what a bummer. Nakapikit pa rin si Lance at iniwan ang mga bagay na mataas at tuyo. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang minuto, lumipad ang itim na bar. Kuya Lance. Ah, Kuya Black Bar? Ano ang gusto mo sa akin? I'm really sorry, may nangyari sa main pick. Nako, narinig ko, na kung anong klaseng nobya ang nagsabi na bigla siyang tumigil sa pag-aasawa, at hindi ibig sabihin ni Words na samuka ng kalahating kilo ng dugo. Nako, pasensya na kung napatawa kita. Pero, sinadya mo akong makita para lang sabihin na tumatawa ka. Hindi, Kuya Lance? Iyon? Biglang sinabi ng nobya na gusto niyang magsabi ng ilang salita sa iyo. Hahaha Kuya Black Bar, wag kang ang katawa-tawa, hindi ko naman kilala yung bride, diba sabi nung nag-officiate ng kasal dati, 30s na yung bride, wala akong kaibigang babae. Sa kanilang 30s. Brother Lance,
Kahit hindi ko alam kung bakit, pwede bang humingi ka ng pabor sa akin at puntahan mo ang nobya? Sige, titingnan ko. Lumipad muli si Lance sa pangunahing bulwagan ng tuktok. Bago pumasok si Lance sa pangunahing bulwagan, narinig niya ang isang tao sa loob na nagsabi, "Sinadya, itigil ang pagsusuka, mamamatay ka kung gagawin mo." Tila hindi naman talaga pagmamalabos ang kalahating kilo ng dugo na isinuka ng Randolph. Pumasok si Lance sa main hall at lahat ay tumingin kay Lance. Ang asawa ng Master of the Famous Swordbillia ay agad na nagsalita sa galit, "Lance, ano ba talaga ang ginawa mo sa manugang ng aking apo?" Malungkot na sinabi ni Lance, "Ang nakakagambalang Lady Master Zhuangzi ay huwag ihagi sa akin ang lahat ng uri ng problema, gusto ko pa ring malaman kung bakit." Nang makita ng nobya si Lance na paparating, agad niyang inayos ang kanyang buhok, pagkatapos ay lumapit kay Lance at tiningnan siya ng may pananibik na tingin. Tumingin din si Lance sa nobya. Hindi kilala ni Lance ang taong ito. "Hinahanap mo ba ako?" sabi ni Lance. Sinabi ng nobya, "Lance, maaari ba nating pag-usapan ito?" "Naku, parang hindi kita kilala, bakit gusto mo akong makausap?" "Oo, totoo ngang hindi tayo magkakilala, pero, bigla akong ayokong magpakasal kay Randolph, may kinalaman nga sayo." "Nuts! Don't pull everything on me. I don't want to make an enemy of the famous Swordbillia." "Lance, nakikita ko na parang gustong-gusto mo si Mona," sabi ng nobya. Tumingin si Lance sa nobya at sinabing, "Oo." Sa tabi niya, mukhang masaya si Mona, ngunit sa sumunod na segundo, biglang napagtanto ni Mona na imposibleng magkagusto sa kanya ang isang kasing galing ni Lance, lahat ay dahil sa Three Leaves Love Flower Poison, kaya wala nang masaya muli. Sinabi ng nobya, "Lance, sa hitsura, kalahating pusa ako o walo sa anumang kaso kay Mona, at sa mga tuntunin ng talento, ako ay sobrang henyo, kaya kung gusto mo si Mona, ikaw dapat mas lalo akong magustuhan, kaya hindi ako papayag na pakasalan si Mona ng ganun-ganun lang, gusto kong ipaglaban ito. I'm so much better than Wordswept Moon, I have to fight for myself." Hahaha. Medyo naintindihan ni Lance kung bakit biglang ayaw magpakasal ng nobya, dahil nakita niyang magugustuhan ni Lance ang Mona, at siya, na mas magaling kaysa Mona, kaya ayaw niyang magpakasal. Walang imak. Sabi ni Lance, "Miss, alam mo ba na kung sasabihin mo iyan, iisipin ng lahat na mas magaling ako kay Mona, paano mo ipapahiya si Mona, kahit man lang ay special genius siya." Sinabi ng nobya, "Hindi ba ito kalokohan, maging hitsura ka man o talento, o martial? Gusto ko lang ipaglaban ang sarili ko, kahit gawin kong dilaw ang kasal na ito." "Lance, gusto mo lahat ng salitang wuyu, wala akong mahanap na dahilan para hindi mo ako magustuhan, sa pagitan namin ni you, hindi mo dapat mag-atubiling piliin ako, nakikiusap ako sa iyo, pag-isipan mong mabuti. Truth be told, I fell in love with you at first sight." Paf! Sa pagkakataong ito, si Mona ay tumalsik ng isa pang subo ng dugo. Sa buong main hall, maraming tao ang agad na nagsimulang magturo ng mga daliri. Bakit ba napakawalan diyan ng taong ito? Nasa worship ceremony na, at na-in love at first sight pa sa ibang lalaki. Hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng tao sa buong buhay ko. Gayunpaman, tila hindi natatakot ang nobya sa mga komento ng ibang tao, pakiramdam niya ay may karapatan siyang maghabol sa isang mas mahusay, kahit na malapit na siyang magpakasal. "Lance, pakiusap." "Oh, kaibigan, sinusubukan mong gawing galit sa akin ang sikat na Swordbillia," sabi ni Lance. "Mas maganda talaga ako kesa sa Mona, kung gusto mo man lang siya, wala nang dahilan para hindi ako magustuhan." Sinabi ni Lance, "Maaari mo bang hayaan akong kunin ang iyong palso?" "Oo." Agad na kinuha ni Lance ang palso ng nobya. Pagkaraan ng 1 minuto, sinabi ni Lance, "Okay, mayroon kang magandang pinagmulan, ngunit sa kasamaang palad, nahulog ako sa Wordswept Moon, sorry." Hindi ako naniniwala, Lance. Sa pagkakaalam ko, ilang araw mo palang nakilala si Wordswept Moon, kung hindi ako mangangarap na magtapat sa iyo." "Ah, oo?
Ito ay talagang ilang araw, ngunit ano ang kinalaman nito sa anumang bagay? Tumalikod si Lance at gustong umalis. Hindi sana lalapit si Lance kung hindi dahil sa pagsusumamo ng Big Brother Black Bar, itong bride, wala na talagang ibang masasabi, paano kaya si Lance ay titingin sa kanya? Lance. Nang makita ng nobya na aalis na si Lance, agad niyang hinawakan ang braso ni Lance at tila nagmamadali. Bitawan mo ako at tapusin mo ng maayos ang kasal mo, words are not bad. Hindi, Lance, gusto ko lang malaman, bakit hindi mo ako gusto? Walang dahilan, kung hindi mo sasabihin sa akin kung bakit, ako, hindi kita bibitawan. Na-corner si Lance at sinabing, huwag mo akong itulak. Since I've done this in public, I'm not afraid to push you. Tell me why you don't like me. I have no reason to be worse than Mona. Sinabi ni Lance, okay, kung gusto mo talagang sabihin ko sa iyo, wala akong magagawa kundi sabihin sa iyo, kinuha ko lang ang pulso mo at nalaman kong nagpalaglag ka mga 3 taon na ang nakakaraan. Ah! Natigilan ng nobya na nalaman niya mga 3 taon na ang nakakaraan. Ikaw, paano mo nalaman? Medyo namutla ang nobya. Paf! Si Randolph, na nahihirapang pigilan ang pagdura ng dugo sa tabi niya, ay biglang tumalsik ng isa pang subo ng dugo ng ligaw, tinuro ang nobya at sinabing, ikaw, sabi mo virgin ka pa, poof. Pagkasabi niyan, isa pang subo ng dugo ang tumalsik ng ligaw. Ang buong palasyo ay biglang nag-uusap at nag-aasaran muli. Ang nobya ay tila napahiya din at tinanong si Lance, iyan ba ang dahilan kung bakit hindi mo ako gusto? Hindi, halos zero ang physical damage sa katawan dahil sa abortion, so why would I mind? It's just that if you don't like it, you like it, and there's no reason for it. It's like ay tulad ni Randolph Moon, walang dahilan para dito, hindi ko rin alam kung bakit ako mismo ang nagustuhan sa kanya. Sabi ni Lance. Sa tabi niya, si Mona ay kinagat ang kanyang mga labi, nagsisimula na siyang makaramdam ng kaunting pag-iisip sa sarili, gamit ang love flower poison kay Lance, nilinaw ito ni Lance, hindi niya alam kung bakit niya ito nagustuhan, ito ay dahil sa love flower poison Siyempre, self-consciousness lang ang lahat ng ito sa parte ng Mona. 929. Sa katunayan, maaari ding gamitin ni Lance ang dahilan na ito para humiwalay pagkatapos tulungan si Talia na makuha ang buried moon sword sa hinaharap. I'm sorry. Sige at ipagpatuloy ang pagbibigay ng respeto sa wordship, I wish you happiness. Tinanggal ni Lance ang kamay ng nobya at lumabas ng main hall. Hindi na muling hinailan ng nobya si Lance, ang kanyang tingin ay mapurol habang nakatingin sa likod ni Lance, talagang nine-love siya kay Lance sa unang tingin, pagkatapos mag-isip tungkol dito sa mahabang panahon, sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Upang ipaglaban ang sarili sa sandaling magbibigay siya ng respeto, naisip niya na ito ay magiging posible sa kanya. Malungkot na bumantong hininga ang Master of the Famous Sword Villa. Bagamat ang bagay na ito ay hindi direktang sanhi ng Lance, ito rin ay hindi direktang sanhi ng Lance. Kung si Lance ay hindi naging napakatalino at ginawang umibig sa unang tingin ang nobya, hindi ito mangyayari. Nang makitang umalis si Lance, sinabi ng Master Zhuang, ang seremonya ng pagsamba, magpatuloy. Tumawa ng malakas si Mona, puno ng kalungkutan ang boses, nanginginig ang katawan at parang babagsak na siguro sa galit, dagdag pa ang pagsusuka ng dugo. Ikaw, nagsinungaling ka pa sa akin tungkol sa pagiging virgin mo, sinungaling ka. Words didn't mean to point at the bride. Hinubad ng nobya ang bulaklak na suot niya sa kanyang ulo at yumuko, tama si Lance, nagpa-abort nga ako 3 taon na ang nakakaraan, pero ano, words of intent, how dare you say na hindi mo pa nahawakan ang isang babae. This marriage has no meaning anymore. Words are not intended, let's say goodbye to it. Pagkatapos sabihin iyon, itinapon ng nobya ang mga bulaklak, tumalikod at naglakad palabas ng main hall, natulala ang mga tao. Mona saw the bride really want to leave, and shouted, no, don't go, actually, I don't mind that you had abortion at all, I'm just venting casually. Gayunpaman, ang nobya ay walang anumang intensyon na manatili.
Ang Master Zhuang ay nagalit, walang intensyon, ikaw ba ay kikilos? Hindi, walang balak na sumigaw si Randolph, Lance, hindi pa ako tapos sa iyo, wow. Nahulog sa lupa si Mona at sumigaw. Ang nobya naman ay lumipad na sa malayo. Nakita rin ni Lance ang likod ng nobya na lumilipad, ang kanyang puso ay walang katulad na nanlumo, napakagandang bagay, ngunit sa totoo lang hinayaan siyang tumakbo papunta dito, mabuti ito, malamang na kinasusuklaman siya ng intensyon sa pagsasalita hanggang sa mamatay. Ang Master of the Famous Swordbilya ay nagsabi sa mga panauhin, mahal na mga kaibigan mula sa malayo, paumanhin sa pagpapatawa sa inyo, handa na ang piging sa kasal ngayon, mangyaring kumain muna kayo, pasensya na. Sabi ng lahat, may gagawin ako sa bahay, uuwi muna ako, kaya hindi ako kakain. Oh my! I fucking suddenly remembered, hindi pa nakukumpiska ang mga damit ko sa bahay, babalik muna ako para kunin. Go go go! Kaya, boom, ang lahat ng mga bisita ay umalis ng sabay-sabay. Wala na ang mga kasalan ng mga tao, kaya natural na ang lahat ay hindi na magkakaroon ng anumang mga piging sa kasal, kaya tama lang na umalis ka agad. Isang malaki at napakagandang kasal, nasira, isang sandali ang bulwagan ay puno ng mga tao, sa susunod na sandali ay may mga tao lamang mula sa sikat na Swordbilya mismo. Ang ilan sa mga katulong ay tumingin sa Panginoon ng Bilya sa anim na magkakaibang direksyon at nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon, Panginoon ng Bilya? Inihanda na ang piging. Ang Master Zhuang ay tumingin kay Randolph, na nakaupong paralisado sa sahig, at sinabi, huwag mo akong istorbohin, gusto kong manahimik. Oo. Si Lance at ang kanyang mga kaibigan, ay pumunta sa likod ng pangunahing bulwagan, kung saan daan-daang handaan na ang handa, ngunit walang tao doon, maliban sa ilang tagapaglingkod sa kusina. Sinabi ni Lance, humanda ka sa pagkain, sayang walang kumakain ng napakasarap na pagkain. Bagamat wala na ang kasal ni Mona, hindi ito nakaapekto sa gana ni Lance. Lahat, halika na. Cheers! Sabi ni Lance na itinaas ang kanyang wine glass. Sinabi ni Elsa, hinaan mo ang boses mo, 1 dosina lang tayong kumakain dito ngayon, at napakaingay pa rin natin. Hehe, bukod sa atin, ito ang mga katulong sa kusina, ang iba ay wala pa sa mood na pumunta para kumain, kaya punuin natin ang alak, huwag mag-atubiling uminom. Sabi ni Lance. Sa katunayan, ang master ng sikat na Swordbilya ay hindi man lang dumating, at ang iba ay hindi nang ahas na lumapit para kumain. Kaya, sa napakalaking banquet hall, halos 12-dosenang tao lang ni Lance ang kumakain ng napakataas doon. Sa kalagitnaan ng pagkain, isang katulong ang lumapit at nagsabi, Senior Lance, may imbitasyon ang matandang Bilya Master. Old Bilya Master. Oo. Ibinaba ni Lance ang kanyang tasa ng alak at agad na pumunta sa harapan upang salubungin ang Old Bilya Master. Tama ang hula ni Lance, tiyak na makikitang muli ng Old Bilya Master si Lance. Sa isang tea room, nakilala ni Lance ang Old Bilya Master. Ang Old Bilya Master ay mukhang napakatanda at mukhang malapit na siyang pumasok sa isang kabaong. Magbigay galang ka kay Senior. Kuya Lance, no need to be polite, bigla kitang tinawag, hindi ko naman inistorbo ang pagkain mo, di ba? Sinabi ni Lance, pasensya na, wala na ang kasal ng Zuan son mo at kumakain at umiinom pa ako doon, talagang walang galang. Walang galang na sabi ni Lance. Hahaha, Kuya Lance, kapag nabuhay ka sa edad ko, malalaman mo na ang mga ito ay hindi gaanong mahalagang bagay. Parang very reasonable naman si Senior. Sige, maupo ka na, mag-tea tayo at magkwentuhan. Mabuti. Umupo si Lance, at nagbuhos si Old Bilya Master ng isang tasa ng tsaa para kay Lance. Sinabi ng matandang Bilya Master, Kuya Lance, naiinggit talaga ako sa iyo. Ano ang kinaiinggitan ni Senior sa akin? Naiinggit din ako kay Senior, sa buong mundo, sa 30 pinakamalakas na tao na tumuntong sa tuktok ng Unity Realm. Sabi ni Lance.
Ang matandang Villa Master ay napuno ng kalungkutan, sa kasamaang palad, ang aking buhay ay natapos na, gaano man ako kalakas, ano ang magagawa ko, ito ay tunay na paglubog ng araw, malapit na sa takip silim. Tumingin si Lance sa mata ng matandang basalyo at biglang naisip ang kanyang amo na tiyuhin. Noon, parang ganoon din ang tingin ng kanyang amo na tiyuhin. Ito ay isang damdamin na ang isang tao lamang na ang buhay ay malapit ng magwakas ang magbibigay, at kahit na siya ay nakatayo na sa pinakamataas na 30 hanay ng mundo, nangangahulugan ito na ang haba ng buhay ay hindi rin mahaba. Mukhang nag-aatubili si Senior na mamatay. Sabi ni Lance. Hahaha, Kuya Lance, hindi mo ba naiisip na nakakakita ako sa buhay at kamatayan, hindi, lalo akong nagiging makapangyarihan, lalo akong nababawasan. Papalapit ng papalapit ang araw ng aking dakilang limitasyon, nanalo ang aking kamatayan. Huwag na, ayoko na talagang mamatay, hindi mabilang ang gabing nag-iisip, kung ang langit ay tumakip sa mga kurtina at hayaan akong biglang magkaroon ng epiphany, malampasan ang kaharian ng pagkakaisa at humakbang sa susunod na mystical martial realm, tapos hindi ko na kailangang mamatay, at least mabubuhay pa ako ng ilang dekada, kahit 100 taon. Bumantong hininga si Lance, sa katunayan, kung gusto siya ni Lance na iligtas, maaari niyang ilagay ang Emperor Worm sa kanyang katawan, at iyon ay magpapahintulot sa kanya na mabuhay pa ng ilang dekada. Gayunpaman, imposible para kay Lance, na hindi kamag-anak niya, na bigyan siya ng Emperor Worm. Bagaman, ang Emperor Worm ay napakaliit para kay Lance, dahil kinuha na ni Lance ang isa, at ang pagkuha muli nito ay walang epekto sa pagsasalansan at magiging katumbas ng isang basura. Sa oras na ito, biglang naramdaman ni Lance na ang Old Villa Master ay nakatitig sa kanya gamit ang kanyang tingin, nakatingin kay Lance ng hindi komportable. Tumibok ang puso ni Lance, lihim na sinabi, hindi dapat malaman ng matandang Villa Master na nasa akin ang Emperor Bog, tama ba? 930. Bakit ganyan ang tingin sa akin ni Senior? Tanong ni Lance. Tell me honestly, ano ang intensyon mo sa pagpunta sa famous sword villa natin? Nagbibiro si Senior, ano kayang mga pagtatangka? Huwag kang kabahan, wala akong gagawin sa'yo, kahit ano pa ang intensyon mo, baka maging mapagbigay ka at sabihin mo sa akin, kung magagawa ko, baka masiyahan din ako sa intensyon mo. Dun. Tell me no? With your talent? Imposibleng tumingin ka sa Zuan kong apo, Mona, tapos dapat may intensyon ka, don't tell me na tinamaan ka ng 3 leaves love hour poison, walang ganoong lason sa mundo. Nadama ni Lance na walang may tatago, kung gayon, imposible para kay Lance na tulungan si Talia na makuha ang Buried Moon Sword. Hahaha, visionary talaga si Senior. Sabihin mo sa akin, para saan? Sinabi ni Lance, dahil iyon ang kaso, sasabihin ko sa iyo, isang kaibigan ko, narinig ko na mayroong isang espada na nakabaon sa ilalim ng iyong sikat na sword villa, na tinatawag na Buried Moon Sword, at talagang gusto niyang makuha ito. Nabalitaan kong may isa pang pasukan, at ako ang tumulong sa kanya upang tuklasin ang kabilang pasukan. Ang Buried Moon Sword? Isa pala itong runner, unfortunately, it is a sword full of toxicity. It was forged using a meteorite from outer space. Alam lang ng mga ninuno ko na isa itong evil sword after it was cast, and for na, ang aking mga ninuno ay namatay ng maraming beses. Sa kasamaang palad, ibinaon nila ang espada sa ilalim ng lupa at hindi pinahintulutan ng sinuman na alisin ito. Bagamat ang Buried Moon Sword na ito ay isang walang kapantay na kayamanan, hindi ito magagamit. I don't care about that. Yung friend ko na yun, she is a genius poisoner herself, the same age as me, 15th grade poisoner na siya, kaya niya daw kontrolin. So ngayong nalaman ko na kung ano ang balak mo, ano ang gagawin mo? Sinabi ni Lance, dahil ang aking layunin ay nahayag na sa iyo, maaari ko lamang pagsisihan na kailangan kong ipakita na hindi siya nakatadhana para sa Buried Moon Sword, at iiwan ko iyon. Sinabi ng matandang basalyo, ang Buried Moon Sword ay nakabaon sa ilalim ng aking sikat na sword villa sa loob ng daan-daang taon, at kahit na hindi ko pa nakita ang totoong bagay, ngunit kung hindi dahil sa mga salita ng aking mga ninuno, gusto ko upang makita ito.
Lance, sabihin sa kaibigan mong iyon na ang espadang ito ay isang masamang espada, hindi angkop para sa kanya. Oh! Nag-alinlangan si Lance at sinabi sa kanyang puso, kalimutan mo na ito, sa pagtulong sa mga tao hanggang sa wakas, ipagpapalit ko ang Emperor Worm sa Beryl Moon Sword. Ang Emperor Worm ay wala nang gaanong silbi sa akin. Senior, ang kaibigan kong iyon ay sabik na makuha ang Beryl Moon Sword. Imposible. Direktang tumanggi ang Old Villa Master at tumingin kay Lance na parang may babala sa kanyang mga mata. Sinabi ni Lance, Senior, paano kung handa akong ipagpalit ito sa isang kayamanan? Hindi rin pwede. Senior, sinabi mo lang na malapit nang dumating ang araw ng dakilang limitasyon, kung mabubuhay pa kita ng ilang dekada, o kahit 100 taon, handa ka bang magpalit? Nanginig ang katawan ng matandang Panginoon. Gawing malinaw ang iyong mga salita. Nanginginig ang boses ng matandang Villa Master, at alam ni Lance na hindi niya kayang tanggihan ang tukso ng buhay, lalo na siyang malapit ng mamatay. Siguro kung narinig na ni Senior ang Emperor Worm. Emperor Worm. Mukhang narinig na ni Senior. Hindi ba ang Emperor Worm ay isang maalamat na bagay? Ito ay hindi umiiral, ito ay ginawa ng ibang tao noong sinaunang panahon. Sinabi ni Lance, hindi. Totoo? Para sabihin ang totoo, maswerte akong nakakuha ng 2 Emperor Insects, ang isa ay kinuha ko, at mayroon pa akong natitira. Sa kasamaang palad, ang mga epekto ng Emperor Worm. Hindi maaaring isalansin, iyon ay, pagkatapos kumain ng isa, at pagkatapos ay kainin ang pangalawa. Walang kwenta, puro basura, kaya naman handa akong ipagpalit ang Beryl Moon Sword. Siyempre, ang pinakamahalaga ay medyo mahilig ako kay Senior, kaya half gift, half exchange. Nagsinungaling si Lance na nakuha niya ang 2 sa kanila dahil ayaw niyang magdulot ng anumang komplikasyon. Meron talaga. Tuwang-tuwa na tumingin kay Lance ang Old Villa Master. Oo, meron talaga, anong ibig sabihin ng Senior? Ipakita mo muna sa akin ang Emperor Worm. No. Senior shouldn't be such a unreasonable person. If I dare to cheat, I don't think I'll be able to live here. Tumango ang matandang basalyo, mabuti, pagkatapos ay tawagan mo ang iyong kaibigan dito, sabay tayong pupunta sa lupa at aalisin ang Beryl Moon Sword. Mabuti, walang oras na mawawala, pupunta ako at tatawagan siya ngayon. Agad na pinuntahan ni Lance si Talia. Hindi nagtagal, dumating si Talia sa tea room na ito. Naantig si Talia nang marinig na ipinagpalit ni Lance ang pambihirang Emperor Insect para sa Buried Moon Sword, at kahit na, naramdam ni Talia na hindi siya karapat-dapat. Gayunpaman, nang sabihin niyon, si Lance ay isa ring kalahating regalo at kalahating palitan, at doon walang puwang para sa pagtubos, kahit na gusto niyang bumalik sa kanyang salita, natatakot ako na hindi hayaan ng mga matandang kontrabida na umalis si Lance ng buhay. Pati na rin palakasin ng mga Meridian, na parehong hindi gaanong mahalaga kay Talia. Tiyak na kaibigan ka ni Lance. Tumingin ang matandang Villa Master kay Talia at sinabi. Oo. Napakabuti ni Lance sa iyo at handang ipagpalit ang kataas-taasang kayamanan para sa Beryl Moon Sword, alam mo iyon. Tumingin si Talia kay Lance at sinabing, alam ko. Talagang naantig si Talia, sa unang pagkakataon na naging napakabuti ni Lance sa kanya, iniisip kung gaano karaming nakakaantig na mga bagay ang nagawa niya sa Wind Lightning sa kabilang mundo, wala siyang pakialam. Naramdaman ni Talia na marahil ay sinusubukang gawin ni Lance. Bahala na siya dahil sa guilt. Terra, sa ilalim ng lupa. Si Lance, silang tatlo, ay agad na pumasok sa ilalim ng lupa ng sikat na Sword Villa, ang pasukan ay nasa silid ng matandang Villa Master. Tanong ni Lance, Senior, magtanong, saan ang kabilang pasukan? Ang sikat na Sword Villa ay itinayo muli noong nakaraan, kaya ang kabilang pasukan ay nasa pangunahing bulwagan ng tuktok bago ito itinayong muli, ngunit ito ay matagal ng sarado, at kahit na alam ninyo ang lokasyon ng kabilang pasukan, magkakaroon kayo ng upang maghukay ng mahabang panahon, at maghukay ng napakatagal, tiyak na matutuklasan ka. Si Lance, silang tatlo,
ay sumunod sa daanan sa ilalim ng lupa at bumaba ng humigit kumulang daan-daang metro ang lalim, at nakakita ng mas malaking lukob, at sa gilid ng lukob, isang bag ng dumi ang nakaumbok na parang nicho. Sinabi ng matandang Villa Master, ang Beryl Moonsword ay nakabaon doon, ang espada ay lubhang nakakalason, kaya mas mabuting huwag na akong pumunta doon, kayo na mismo ang maghukay nito, hihintayin ko kayo sa lupa. Pagkatapos sabihin iyon, ang mga matandang kontrabida ay sumugod sa lupa sa kahabaan ng daanan na bumaba. Agad na umakyat si Talia at nagsimulang maghukay ng Beryl Moonsword. Ilang sandali pa, hinukay niya ang isang kahon na gawa sa kahoy, kung saan bumungad ang mahinang lilang liwanag. Ito ay kumikinang. Sabi ni Lance. Sinabi ni Talia, Lance, mas mabuting lumayo ka, kung sakaling ito ay talagang napakalason at hindi ka masaktan. Nagtanong si Lance, ngayon napag-aralan mo na bang mabuti kung bakit lason ang espada? Alam mo ba kung paano protektahan laban sa lason na iyon? Hindi ko alam. Kung hindi mo alam, huwag mong buksan ito hanggat hindi mo na pag-aaralang mabuti, at dapat mong ipangako sa akin. Forget what they doing, keep on doing.